galing-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes.
Pilipinas, oras natin. 14 na minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service. Si May Binauhan. Sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour. Magandang mainit na hapon. Init ng hapon eh. Ngayon pong happy Wednesday afternoon. Ika-21 na po tayo sa buwan ng Enero. January 21, 2026. Mga kaibigan, muli po, samahan niyo pa rin po inyong lingkod, May Binauhan, dito pa rin po sa Public Service Hour. Siyempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 3:00 hanggang 4:00 po tayo ng hapon. Ngayon pong happy Wednesday afternoon, Simbang Baklaran. Sa ating pong mga Katoliko. Tuloy-tuloy po tayo sa ating public service. Maya-maya kwento natin yung ating feeding mission and relief dyan po sa mga nasunugan sa Barangay Addition Hills, Mandaluyong City. Pero bago dyan, alamin muna natin ang magiging kalagayan ng panahon. Sabi ko kanina nung nandun tayo sa Mandaluyong doon po sa evacuation center na mga naging biktima po ng sunog. Nung nakaraang December 27, tapos itong January 19, naku, magkasunod talaga. No? Ilang linggo lang ang pagitan. Ang init, sabi ko. Hindi na nasanay kasi sanay na medyo malamig-lamig. Meron daw panibagong LPA. Ito yung binabanggit ng ating mga tagapag-asa nitong mga nakalipas na ilang araw. No? Sa panibagong low pressure area ang nabuo po sa labas naman ng Philippine Area of Responsibility sa PAR sa labas ng ating bansa. So alamin natin at makibalita na tayo sa pag-asa yung tsansa na mag-develop bilang isang bagyo. Nasa linya na natin DOST Pag-asa, Sir Benny Estereja. Sir Benny, magandang hapon. Magandang hapon, Ms. May. Ganyan din sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon po, meron tayong dalawang weather disturbances na minomonitor po. No? Yung isa, itong si Bagyong Ada, Tropical Depression, na kaninang umaga po, ay namataan 1,245 kilometers po silangan ng Central Luzon. So within the day, or ngayong hapon, mamayang hapon or gabi, ito po ay magiging isang low pressure area na lamang at wala pa rin pong direktang epekto sa alimampanig ng ating bansa, mga ilang araw na rin po. At ito namang isang low pressure area na nabanggit po nila, nasa labas ito ng ating area of responsibility. So mas malayo siya, 2,225 kilometers ng umaga, east of southern Mindanao, at wala rin pong inaasahang epekto sa alimampanig ng ating bansa sa susunod na 2 hanggang 3 araw. At yung assessment natin kaninang umaga, low chance po na ito magiging isang ganap na bagyo or tropical depression sa susunod na 24 oras. So yung mga criteria na tinitingnan natin para maging isang bagyo po itong LPA na to ay hindi pa natin talaga makita sa ngayon. At yung amihan or northeast monsoon, yung nakikita nating iiral sa mga susunod na araw, magiging malakas po ito at maring umabot nga dito sa Visayas hanggang sa weekend. May mga mahihirang ulan pa rin dahil sa amihan. Ito po ay sa Cagayan Valley and then portions of Cordillera region, Aurora, Quezon, down to portions of Bicol region, and the rest of our country. Ganun pa rin naman, partly cloudy to cloudy skies, at may chance lamang ng mga isolated na ulan at mga localized
thunderstorms. Yan muna latest. Sir Benny? Yes po. Oo, so since malayo pa naman, ano, pero yung bagyong Ada, bakit ang tagal-tagal niyan dito sa PAR, Sir Benny? Sorry po. Matagal? Medyo nagtagal, ano, si bagyong Ada. Anong nun? Anong humihila sa kanya na nandito lang sa loob? Wala naman, ano? Kumbaga dapat po ang bagyo, usually po parang nagbo-move forward Yes. from east to west. Aha. So unfortunately, or in the case of this bagyong Ada, meron tayong high pressure dito sa may mainland Asia kung saan napipigilan yung pag-usad ng bagyo, no? At walang tumutulak sa kanya on the Pacific Ocean side. Kaya halos nandun lamang sa may Philippines Sea. Oo, nag-staycation daw si Ada. Kaya lang, di ba Sir Benny, may, anong tawag nito? Nag-enhance din yan ng ating mga nararanasang weather system, di ba? Isa sa mga factors po ay yung presence niya dito sa may Philippine Sea, siya yung nagpapa-enhance ng amihan or nung malamig na hangin po, no? Even though may mga areas pa rin ngayon na medyo mainit. Tagal, ano? Nag-isa siya talaga, tapos parang hindi ayaw lumabas, no? Actually yung ganyang kahabang bagyo po, ganyang katagal na bagyo ay bibihira. Bihira ngayong panahon ng Enero. Kasi ilang beses na natin pinagkukwentuhan si Ada. Sa linggo na yata, di ba? Tagal. But anyways, hindi naman na ganun kalakas yung ano niya, no? Yung tawag nito, nagiging effect or interaction sa ating wala weather talaga system. siyang effect po sa ngayon. Mahinang bagyo siya. Maraming salamat, Sir Benny. Salamat po. Thank you very much. Mga kaibigan, Sir Benny Estareja. So yung LPA po, nasa labas. No? Nasa labas ng PAR, labas ng bansa. At isang panibago yan. Pero sabi nga po, mababa naman yung chance na mag-develop bilang isang bagyo. Pero syempre, habang yan po ay binabantayan na rin ng Pag-asa, wala namang direkta pa rin epekto sa ating bansa. Yun pong tawag nito. Itong bagyong hindi. Ito palang itong low pressure area no, nasa labas. Anyway, ingat-ingat pa rin po dahil may amihan, nagkukos din po ng mga pag-ulan, mga kababayan. So, mag-ingat po tayong lahat. Anyway, batiin lang natin ng happy birthday ang ating mga birthday celebrants. Kanina hindi ako nakabati Happy birthday, Sir Jomay Parroco, ang aming Vice President AM Operations and Sales. Ayan, happy birthday, Sir Jomay. Thank you po sa pa-ice cream at pa-pizza. Bumabaha po ng ice cream at pizza sa amin ngayon. As in, sa MBC. Ganon din, syempre, ang aming Sister Elle, inaanak Elaine Apit. Happy birthday. Ito naman, kakaiba naman ang handa nitong batang to. Lechon. Lechon ang aming kinain. Talaga naman. Oo, lechon at maraming cake at maraming pansit. Ayan, happy birthday, Elaine. Love. Siyempre, ang pagbati galing sa amin sa DCRH Operation Tulong. Naman pagka lagi natin kasama din ang Elaine Apit. Happy birthday again, Sir Jomay Parroco and Elaine. Happy birthday. At ganun din, meron din yata nag-celebrate sa amin ng happy birthday Sino ba yung ating mga belated happy birthday? Oo, nitong nakaraan. Di natin nabati Anyway, happy birthday sa lahat po ng mga nag-celebrate ng kanilang birthday. Ayan, happy birthday. At sa aking kumari pala, Cory, tawag nito, si Socorro. Ayan, Cory Martinez. Happy birthday, Mars. Ayan, more birthdays to come. Professor Cory Martinez. Ang pagbati galing kay Doris. Sa iyong mga kumares. Ayan, si Doris Borja at syempre si Mia. O, di ba? Happy birthday, Maring Cory. At syempre galing kay Ron, ang iyong inaanak. Anyway, mga kaibigan, eto na, punta muna tayo kasi meron tayong mahalagang balita. O, makinig kayo ha.
Sa mga taga Maynila lang pala ile. Kala ko sa lahat na. Matutuwa yung mga senior natin yan. Mapapasana all na naman sila nito. 476.49 million pesos na allowance daw po para sa mga senior, solo parents at mga PWDs, ano, yung ating mga person with disabilities. Aba, ilalabas na daw po yan bago magkatapusan or between 28 to 39 January, sabi ng COIS ng Yorme, COIS Moreno, Isko Moreno Domagoso. Alamin natin ang detalye niyan. RH29 Boy Gonzales, sige nga, kailangan ng ating mga lolo't lola. Kuyang Boy G. Ate May, inanunso nga ni Manila City Mayor Isko Moreno Domagoso na maglalabas sa pamahalaan lungsod ng Manila ng kabuuang 476.488 million na allowance para sa mga senior citizens, solo parents at person with disabilities o PWDs mula January 28 hanggang January 30, 2026. Ginawa ng alkalde ang payag sa isang Facebook live stream ngayong araw. Ayon sa alkalde, sasaklawin ang payout sa Enero ang mga naantalang allowance mula September hanggang December 2025 para sa mga solo parents at PWD. At Oktubre hanggang December 2025 naman para sa mga senior citizens. Pinatayang 283,040 ang benepisaryo kabilang ang mga senior citizens, solo parents, adult PWD at PWD minors ang makakatanggap ng allowance sa loob ng 3 araw na payout. Isasagawa ang payout sa Ate May sa distrito kung saan nakatakdang tumanggap ang District 1 at 2 sa Tondo. January 28. Sa District 3 naman at District 4 sa January 29. At District 5 at 6 sa January 30. Paklaw ng schedule ang lahat ng grupo ng mga benepisaryo. Batay sa mga datos na inilatag sa anunsyo, 205,505 na senior citizen. Siyempre, kabilang tayo rito, Ate May. Ano? Kabilang ako rito, may allowance na ako. Porket may allowance, sinamin mo, ha? Sinamin bigla, oh. Dati hindi, tatanggap ng buwang 325.839 million yung kabuang senior citizen. Katumbas to ng allowance mula October hanggang December 2025. Samantala, abot naman sa 33,346 million o 33.346 million ang allowance naman para sa 16,673 na solo parents, habang 97.458 million naman para sa 49,687 na adult PWD, kapwa para sa period na September hanggang December 2025. Meron ding 19.845 million naman na atin nakalaan para sa 10,175 na PWD minors na nagdadala na sa kabuang payout na ngayong Enero 2026 na 476.488 million. Yan yung mga kwenta. Ni Yorme, batay sa verification ng City Treasurer's Office, may higit sa 700.315 million na ang naipamahaging allowance at pensyon para sa mga senior citizens, PWD at solo parents mula July hanggang December noong 2025. Kabilang ang mga pondo mula sa lungsod at mga social pension na pinondohan ng national government at idinaan sa local na pamahalaan ng Maynila.
Oh. Yan, Ate Ang May, swerte. magandang balita to. Sabi ko sa'yo, napapasana all na naman ng marami. Oo, marami. Ito yung marami naghihintay eh. Pero kuya, Yung mga solo pero kuya parents, Boy G, tapos yung senior. tuwan-tuwa ako sa'yo. Taman-tama, birthday daw ni Sister L. Taman-tama, Aba. meron kang allowance. Sister L. Happy birthday. Taman-tama daw. Taman-tama, napapasana all kami lahat. Naghihintay kami ng extension ng birthday ni Sister L. Mabaha daw ng pagkain ngayon dyan sa office. Eh Sabi ikaw, ni Sister L. kasama ka daw sa magpapabaha kasi sana all nga yung allowance para sa senior eh. Uy, natutuwa naman tayo kasi hindi lang senior talaga, pati solo parents, ano? At yung mga PWDs, grabe. Nila yan eh. Ang alam ko, Kaya allowance nga. na nasa 1,000 ata eh. Ang swerte mo talaga, Kuya Boy G, talaga naman, no? Bigla Kaya kasi nga meron na akong umamin eh. pambiling gamot para yuma. Umamin bigla, Yorme. Umamin bigla. Uy, pero hindi na talaga matatawaran yung loves ng ng Yorme ko isa sa mga lolo't lola. No? Binabalita natin yan kasi importante yan. At yan ay mga inaantabay. Magandang Natabayanan. balita yan sa mga senior, PWD, solo parents sa lungsod ng Maynila. Inaabangan nila yan kasi nga bagong pasok ng taon, napakahalaga sa kanila yan, lalong-lalo na. Parang ikaw lang, kailangan mo ng pambiling gamot. Oo, sa Rayuma. Umaamin talaga na may rayuma, Boy Gonzales. Wala pa. Nakakapaglakad pa nga ako ng rally. Sa rally. Kakatapos mo lang magpenitensya dun sa sa traslasyon eh. Traslasyon. Diba? Ewan ko sa'yo. Paalam ka na. Hinihintay ka ni Sister L sa labas. Bilisan mo daw. Well, Ate May, ang update natin sa allowance na ibibigay ng pamalanusod ng Maynila. Ito si Boy Gonzales para sa Lisa Reaksyon sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Kuyang Boy G, Boy Gonzales. Ay, naku talagang Kuyang Boy G. Narinig lang, ay tatanggap lang ng kanyang allowance biglang inamin na siya pala senior citizen na. Akala ko pa naman ay nasa 50 ka lang, Kuyang Boy G. Uy, bilisan mo daw, pumunta ka rito at nag-aabang si Sister L. Birthday ni Sister L eh. Ikaw daw ang part 2. Part 2 namin. Kikinig yung buong news center. Part 2 ka namin ha, Kuya Boy G. Maraming salamat, RH29 Boy Gonzales. Again, happy birthday, Sister L. Diba? Abangan mo daw si Kuya Boy G. Pinagkanulo. Anyway, mga kaibigan, tuloy-tuloy na po tayo. Maya-maya po sa ating pagbabalik ha, bigyang daan po natin at balikan lang natin yung ating pong palugaw feeding mission. Napakaagang almusal at syempre mga gift mga grocery packs para po sa mga pamilyang nasunugan dyan po sa Barangay Addition Hills, dyan po sa Muntinlupa City. Standby lang po, babalik po tayo. 36 na minuto na, makalipas po alas 3 ng hapon. Ang oras na yan ay Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Let us unbox MX3 capsule. Each box has 60 vegetable capsules that tested and proven to help reduce pain discomfort. 2 capsules daily with healthy diet and exercise. MX3. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien.
bakit nakasimangot ka na naman? Lagi ka na lang naiinis. Laging nakakunot ang iyong mga noo. Nagpapapaniwala ka kasi diyan sa mga marites na iyan. Alam nyo, magiging dahilan yan para mabilis manikip ang inyong mga dibdib. Hindi mo ba napupuna? Madali ka ng mahapo. Konting akyat mo lang sa hagdan. Pagod ka na. Ang tawag naming mga doktor dyan ay angina. Ibig sabihin, yung puso po natin ay maaaring kinakapos ng daloy ng dugo. Pwedeng ito ay dahil sa emosyon o dahil sa mga pagkipot ng ating mga ugat. So, kapag nagpunta kayo sa doktor, baka mabigyan po kayo ng mga tabletas na inilalagay sa ilalim ng dila. Yung bang tinatawag na sublingual anti-angina para maiwasan po ang pagkakasakit sa puso. Para manatili na malakas ang inyong heart muscles, kailangan hindi tayo laging galit. Kailangan maganda ang ating kinakain. Masusustansya ba? At kailangan umiinom tayo ng nagpapalakas ng ating puso. Mayroon na po na mga natural supplements para dito. Hindi mo kailangang magkaroon ng sakit para simulan ang pag-inom ng alpha, beta at gamma nutrients mula sa mangustin. Available na po yan sa merkado. I-try nyo. O ayan ha. Para healthy ang heart, hanapin po ninyo yung supplement na may L-carnitine at CoQ10 kasama ng alpha, beta at gamma mangosteen para happy kayo. At syempre, kung mamimili rin lang sila ng kanilang suplemento para sa akin, ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Pinauhan sa DZRH Public Service Hour. Oras natin, 40 minuto na po makalipas ang alas 3 ng hapon. At sa bahaging ito ng ating programa, syempre pa, no? At tayo po ay magpapasalamat muna sa lahat po ng ating mga naging nakatuwang, nakaisa sa ating pong feeding mission kanina umaga, feeding and the relief mission, ano? Sa mga nasunugan po dyan sa Barangay Addition Hills, Mandaluyong City. At syempre, unang-una na ang lingkod lapid, ano, ng Senator Lito Lapid, na talaga naman pagdating sa may mga ganit pong insidente ng sunog, talagang nangunguna po sa pagsasabi na tara, kailangan nating pakainin ang ating mga kababayang biktima po ng kalamidad ng sunog, no? Ng sunog. At kasama po natin from Team Lingkod Lapid, walang iba kundi ang political officer ng Supremo, Senator Lito Lapid, si Sir Benji Navea. Hi Sir Benji, magandang hapon. At syempre, ayan, ang Maro, ang anak ng Supremo. Kaya wala iba kundi si partner Florante Rosales. Thank you so much. Ayan, nakatuwang namin sila kanina side by side, of course, with our MBC Operation Tulong Executive Director, Ma'am Missy Elizalde. Kaya pakita natin yung ating mga videos kanina. Nakakatuwa dahil dami nating aga pa lang nandyan na po tayo sa ating feeding mission bago po mag 7 o'clock. Ayan, yan yung sa wheelchair, yan yung pagkatapos na. Oo, pasasalamatan naman natin dyan ang, yan yung bata, ang sweet talaga, di ba? Kay ED attorney, ayan. Oo, Attorney Missy Elizalde. Yun yung pa. Anong pangalan nito, Isa? Hindi mo binigay sa akin yung pangalan. Ayan, isa sa mga beneficiary ng wheelchair para po sa mga PWDs natin, mga kids, mga crippled children. Sa kanilang, ang tawag sa kanila ay WeCare, ano? The Shriners Way ng Katimugan Shrine Club. Ayan, maraming salamat. Ayan, kunin ko yung yung mga pangalan ng ating mga opisyal ng Shriners. Na talaga namang Carlis, Carlis Le. Ang bata ay si Carlis Le Concepcion. Siya po ay isa sa mga nagbenepisyo. Meron pong mga dapat mabigyan, pero yun po yung mga elderly kasi. So, siguro isahang bigay tayo sa pamagitan, of course, na pag ang mga bata kasi sila po yung ang magbibigay po ay ang mga Shriner ng Mayor Lakay, Deo Macalma. No, sila yung sila yung ating unang-una lagi-lagi nating partner
pagdating po sa pamimigay ng wheelchair. But of course, kanina bago po dyan sa wheelchair ng mga bata, namigay tayo ng mga gift packs, grocery packs sa bawat pamilya po nga nasunugan. 100 families ang nabigyan po ng mga actually parang Christmas pa rin kasi nakagay doon sa mga eco bag nila ay Merry Christmas. Dami, punong-puno yung Ayan, maraming salamat of course Emilio Aguinaldo, Masonic Lodge. Thank you so much dahil dun sa mga wheelchair na of course Sir nandyan ang ating maraming salamat Mayor Lakay Deo Macalma. Thank you so much. So ayan po. At syempre kanina sa Palugaw, maaga pa lang haba na ng pila dyan po sa may evacuation center. Ang tawag po dyan ay Addition Hills Permanent Evacuation Center na matatagpuan dyan po sa may Acacia Lane, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City. Ayan, pakita natin yung ating feeding, RHTV. Ating para nang sa ganun ay of course mapasala. Yan yung kanina. After ng feeding, yan po yung relief packs. Yung mga grocery packs naman. Again, from the Shriners po yan. Katimugan Shrine Club na ating pong isa yung pangalan ng mga Shriner, please. Para isa-isa natin silang ma-acknowledge at ating mapasalamatan. Dahil sila yung talagang nagdala po kay Mayor Lakay Deo Macalma ng pong mga grocery packs. So per family nabigyan po natin ayan ang namimigay ang ating Executive Director Ma'am Attorney Missy Elizalde. Ayan, okay. So again, Sir Randy Ronald Lau, maraming salamat. At siya po ang president ng Katimugan Shrine Club. Thank you so much. Nagpunta dito kahapon sa programa ng Mayor Lakay Deo Macalma at ang kanyang buong team. Again, pati ang Masonic, ang Emilio Aguinaldo Masonic Lodge. Maraming salamat Sir Joey Pereda. Again, Ronald Yulo, Sir Ruel Nicolas, Sir Randy Ferraren, Sir RJ Abad, Sir Vin Grabador, Sir Tristan J. Reyes, ayan, Jan Salazar at Bobby Lubag. Thank you so much. Pati dyan sa ating mga relief goods na ipamigay kanina kasabay po after nung feeding dyan sa evacuation center, transfer tayo dyan sa barangay hall. Yan nakikita ninyo. So dyan po nakita ninyo yung ating mga kababayan na nag-antabay at naghintay. So yan po yung evacuation center naman kung saan nasa loob ng bawat modular tent yung pong bawat pamilyang biktima po ng sunog dyan po sa Addition Hills. Pangalawa na po yan. Nung una December 27 at nung pong pangalawa nga itong January 19 lang. Nakakalungkot man, but anyway, total of 198 families, 813 individuals po ang naririgyan po sa mga sa evacuation center, permanent evacuation center ng Mandaluyong City. So ang total recipient po ng ating feeding program ay nasa almost 1,400 individuals. Naku, maraming salamat sa ating Palugaw team. Of course, again, Supremo Senator Dito Lapid, kay Sir Benji at kay partner Ferrante. Palugaw team, thank you so much. Ayan, ang ating chief cook, si Orlit Dizon, ang ating chief palengke king, si Miko Derilon, talaga siya yung tagapamalengke namin. And of course, Kadong de Los Santos sa ating disaster team. At mga kasama natin kahapon, ka Teddy Garcia, si Echiel Makatual, ayan, si Kulot, si Emilia Colmenar, si Ami, ka Helen Garcia, Annalisa Queenie Bueno, Maricel Yumi Kataag. Ayan, at maraming salamat sa ating parang logistic partner na ngayon, of course, ang team leader ng Magdiwang Operation Tulong Magdiwang, si Oliver Abad. Ayun, at ang kanyang first lady, si Queenie. Maraming salamat, ang laking tulong
nung kanilang close van para maihatid natin ng mabilis yung pong pagkain, yung grocery packs at yung wheelchair sa ating mga kababayan dyan po sa Barangay Addition Hills. Kuyang Nelson Cock ng Matikas, Rowena De Los Santos, of course, DC Riders, Kadong De Los Santos, ayan, another couple from Operation Tulong. Of course, si Larry Lynn Choco ng Pakrup. Ayan, and papasasalamatan natin lahat na. Oo, Senator Lito Lapid again. Thank you, sir. Lingkod Lapid. Emilio Ginaldo, Masonic Lodge number 31, Katimugan Shrine Club. At dahil po dyan, ito na, nasa linya na natin. Hinga natin ng pasasalamat, of course. Kanina, pasalamatan natin, Ma'am Carmi, no? Dahil sobrang inasikaso niya tayo simula't-simula, tas kagabi pa nung tayo ay naririyan para ihanda yung feeding and relief mission. Ayan, walang iba kundi ang kanila pong Chief of Staff ng Barangay Addition Hills dyan po sa Mandaluyong City. Ayan, si Ma'am Carmelita Gonzales. Ma'am Carmi, magandang hapon. Good afternoon. Magandang hapon, ma'am. Magandang hapon. Kanina, hindi namin nakasama ang Kapitan Carlito Cernal, pero ang Ma'am Carmi, talaga namang hindi kami iniwanan simula't simula, napakaaga pa. Maraming salamat, Ma'am Carmi. Yes, ma'am. Welcome po kayo, ma'am. Oo. Kami nga po ang dapat magpasalamat sa inyo. Oo nga, nantabayan na namin ang Kapitan. Kaya lang, di po ba ang daming ni Kapitan eh. Sobra. Dami po kasi niyang mga kausap, mga ka-meeting kasi naghahanap po siya talaga ng mga tulong para dun sa mga kabarangay namin. Oo nga po. At kanina napagkwentuhan natin, Ma'am Carmi, no, na dalawang magkasunod. Parang ilan bang pagitan? 2 weeks lang yata o 3 weeks ang pagitan, ano? From again, 2 weeks to 3 weeks, ano? Yun po bang unang barangay noong December 27 na nasunugan at itong January 19 lang? Gaano kalayo yun? Magkaano ba yun? Magkatalikod ba na area? Hindi naman. Yung unang nasunugan is Block 32 Extension. Malapit din sa evacuation. Tapos yung eto namang pangalawang nasunugan, dito naman siya pang sa likod. Medyo malayo-layo rin, ma'am. Opo. Ang pagitan. Oo, kanina po napapagkwentuhan namin sa programa sa morning kanina na nakakalungkot man, ano, pero ang Addition Hills ay madalas nasusunugan. Pagka ganito, anong mga napapag-usapan niyo, Ma'am Carmi, sa barangay? And considering na kayo po ang talagang most populated barangay ng Mandaluyong. Oo, ma'am. Pero lagi nga yan, ma'am. Walang taon na hindi kami nasusunugan. Pero pilit po yan na tinutulungan ng aming mga konseho at si Kapitan at saka nila Mayora, sila Congressman. Wala pong inaalis dito sa Addition Hills. Gumaganda pa nga po yung mga bahay nila. Pag naitayo na. Hindi maayos. Oo. Yung pinag-usapan natin kanina, Ma'am Carmi, pagkatapos na sunog, nakapagtatayo na sila ng maayos. Opo. Wow. Yun lang. At least, di po ba? Kaya lang yung sunog kasi parang lahat ba dinaanan na sa Barangay Addition Hills? Hindi naman. Hindi ba naman po? Wag naman sana. Oo. Lalo na yung pinaka-area. Kasi po nakakalungkot ang naririnig namin na iwan ng kandila. Di po ba? May mga ganong kwento eh. Oo nga po hindi nga po nagtulang si Kap na lagi silang pinapaalalahanan sa Facebook namin, nagpo-post kami, nagbabarter po na mag-ingat. Kaso, ang aksidente talaga medyo dumadating talaga. Opo, mabuti lang nga po ang advantage ninyo. Meron kayong permanent evacuation center area na talagang medyo convenient na doon po sa mga evacuees. Opo. Ayan po yung pinagawa nila Ma'am Macy Amalos. Sina Mayor. Talagang malaki po ang na tulong. Oo, si Ma'am Mitch Avalos. Oo, si Mayora, no? Oo nga. Opo. Talaga naman. Oo. Anyway, kanina parang 3-in-1 kami sa inyo. May feeding, may relief, tapos meron tayong wheelchair. Anyway, babalikan namin kayo, Ma'am Carmi, doon sa mga elderly na para po sa kanilang mobility. Ano po? Opo. Kanina nga, ma'am, eksakto kakaalis nilang dumating si Kap, sabi niya sayang. Kaya po nagpapasalamat siya ng lubos-lubos po sa pagdalaw niyo. Sana nga po, ma'am,
balikan niyo kami uli, ma'am. Opo. Yung hintayin namin yung pagbabalik. Opo. Mahalaga po yung naiwan natin yung mga wheelchair po ng mga elderly naman. And even yung mga bata ha, Ma'am Carmi. Balikan po natin kasi kanina isa lang yung bata pero sobrang natuwa kami sa batang yun. Talagang ang cute na bata. Tuwan-tuwa siya, ma'am. Tuwan-tuwa. Yung lola niya, tuwan-tuwa. Oo, na meron na siyang magagamit. Opo, para sa kanyang mobility. So, but anyway, teka lang, bago sa pasasalamat, Ma'am Carmi, no? Yung pong supply naman ng mga pangangailangan po ng mga nasunugan sa inyo, kasi parang meron pang 40 families na naiwan dun sa December 27 na sunog, tama po ba? Merong Oo, meron pa naiwan na families doon sa evacuation center doon sa December 27 na sunog. Opo, meron pa po doon, ma'am. Meron Sila pa. po yung naka-evacuate sa second floor and third floor. Oo. Sa fourth floor and fifth floor, yung bago pong nasunugan. Oo, sila naman, po. Oo. Anyway, kumusta naman po ang supply ng mga pagkain para po sa mga evacuees ninyo? Kumpleto po yan, ma'am. Kumpleto po yan. Sa bagay. Galing po yan sa Calamayora. Kumpleto po yan. Ayan, kaya natutuwa din po ang ating mga donors, ang ating mga partners, ang mga Masonic Lodge, of course, ang Katimugan Shrine at ang Emilio Aguinaldo, doon po sa mga grocery packs, Ma'am Carmi. Siguro nasa inyong pagkakataon, pasalamatan po natin sila. Napupuno nga, ma'am, yung mga tent nila dahil sa mga donation. At least meron. Na po yung mga tent nila. Oo po. Kasi mahirap mawalan ng bahay. Dito po, ma'am. Maraming pong salamat kay Senador Tito Lapid at saka kaya sa grupo ng Mason. Maraming pong salamat. God bless you po. Ayun po. Ayan. At siyempre ang hangad namin wag na sila magtagal, siyempre, 'di ba, Ma'am Carm, sa evacuation center. Ano po bang anong lagay nung mga evacuees? Matatagalan pa po ba bago sila makabalik? Or meron na pong ginagawang tulong para po sa kanilang pagbabalik sa bahay? Pagbabalik sa doon sa mga nasunog nilang bahay. Opo, binibigyan po yan sila ng financial. May mga darating po sa kanilang mga financial. Opo. Ayun. At opo, kasi nakita nga natin doon sa mga modular tent, kasi yan per family yan, 'di ba, Ma'am Carmi? Ano po? Ayan, yung mga modular tent yan po ang nakalagay lahat doon po sa second, third, fourth floors. Opo. Oo, at least kahit pa sa DCRH nyo po, maraming po salamat. Po. Kayo? Ang galing nyo, ma'am. Maraming. Sabi ko kay Ma'am Carmi kanina, Ma'am Carmi, kumain ka na ng lugaw, masarap yan. Masarap na, ma'am. Kasi ako, ma'am, hindi ako personally, ma'am, hindi po ako mahilig sa lugaw. Opo. Hindi ako mahilig kumain ng lugaw. Pero natikman mo yung lugaw nyo kanina, naubos ko, ma'am. Kita ko nga po sabi ko si Ma'am Carmi nagda-diet, hindi to kakain. Pero kumain ng lugaw. Sabi ko kasi unahin ko muna sana silang matapos. Opo. Bago kami kakain. Nauna ko lang sila. Opo. Masarap pa, masarap. Nako, salamat. So, nasa inyo po pagkakataon, again, magpasalamat. And of course, meron kayong panawagan ba, Ma'am Carmi, sa national government, baka meron pa para dun sa mga nasunugan ninyo? Go ahead sa DSWD. Go ahead po. Yung baka may mga gusto pang magbigay ng tulong sa aming barangay, ang barangay edition here. Bukas po kami para po matulungan natin yung mga nasunugan ng Block 32 extension at saka ng Block 36. Sa inyo po, ma'am, sa DCR8, maraming pong salamat. Sa kay Senador Tito Lapid at saka sa Mason Group. Maraming salamat po. Yung mga staff dito sa Inal at sa aming buong adinsinili. Salamat po. Ayan, maraming salamat din po, Ma'am Carmi Gonzalez, sa inyo pong mainit na pagtanggap at pag-aasikaso. Thank you so much po. Ayan. God bless po. Opo, God bless. Maraming salamat, mga kaibigan, ang Chief of Staff po ng Barangay Addition Hills, Mandaluyong City. Chief of Staff ni Mayor Cardito Sernal. Ayan, si Ma'am Carmi Gonzalez. Thank you. Ayan, sandali lang po at babalik tayo, ha. RH
number. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Ang bilis ng oras. Ang bilis-bilis. But anyway, maraming salamat sa ating palugaw team Camulong Resede, Teddy Garcia, si Ejel Makatuwal, si Ami Colminar, si Tita Helen Garcia, thank you. Magdiwang Magiting, Research Riders Magiting, and then Maginhawa, si Ka Helen, another from Magdiwang, Analisa Bueno, ayan, and Maricel Kataag, si Yumi, si Queenie, and of course, Oliver Abad, thank you so much sa ating truck na ginamit natin para mabilis. So, lahat sila from Magdiwang. Matikas isa si Nelson Kok. Thank you, Weng and Kadong de los Santos from Riders. Of course, Larry Lin Choco Pakrup. At ang ating cook si Orlit Dizo na Maginhawa at si Miko Derilon ng Magiting. Uy, bukas naman po ha. Kita-kita po tayo. Bukas na to, no? Thursday. January 22, maaga pa lang po, no, 8:00, dahil tuloy-tuloy yung pagbibigay ng tulong at serbisyong pangkalusugan para po sa ating mga kababayan. Kasama po ang DCRH Operation Tulong. Muli nating isasagawa sa ika-4 na taon ang Alaga at Tulong Tumasino, no? Medical, Surgical, and Dental Mission. Hatid po yan ng University of Santo Tomas Hospital, UST Hospital. Kaagapay po ang UST Faculty of Medicine and Surgery, UST Medical Alumni Association in America and Foundation, at ang UST Medicine Class of 1973 Bukod Tangi.
So bukas na po yan, 22, 23, and 24. Libreng konsultasyon para kay lolo, lola, nanay, tatay, ate, kuya, at syempre sa mga bunso. Libreng gamot na rin po sa lahat. So libreng check-up. Ang Sabado po inilaan para po sa mga bata. Marami po mga pediatrician dyan. Alam niyo naman ang UST Hospital pagka po may mga ganitong medical mission talaga dami nilang mga medical team. So meron din pong libreng surgical mission para po sa iba pang mga detalye. Ayan, makita niyo naman po, no? Pwede na rin kayo magpatala or magpalista sa Facebook page po. Alaga at Tulong Tomasino. Ayan. Bilis ng oras, wala na tayong oras. Susunod na po, Mayor Lakay, Deo Macalma. At syempre si Miss Thea Petchocor po sa programang DZRH Break Time. Pansamantala, muli ako pa rin po yung lingkod, may binauhan. Syempre pauna sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat kay Iza Gabriel at Charik Barreto. At syempre sa ating DZRH Television. Oras natin, 3 minuto na po makalipas ang alas 4 ng hapon. This time check is brought. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko.